Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning too to those who are following us online, whether they are at their homes or workplace, whether they are traveling in buses or at the airport. A pleasant morning to all of you. My dear sisters and brothers, it was a puzzle for John the Baptist that Jesus would come to him to be baptized. That is why the initial reaction of John is, I need to be baptized by you, and yet you are coming to me? Because the baptism of John was a baptism of repentance. And Jesus does not need repentance. Jesus is sinless. But what is the reason Jesus went through baptism? His answer to John is, allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo na sa ngayon para matupad natin ang lahat ng hinihingi ng righteousness o katwiran. In other words, the first reason why Jesus went through baptism is to obey God's will. To obey God's will. This is the will of God. Let us allow the will of God to happen. Kalooban ito ng Diyos. Ito ang gawin natin. At ang pangalawa na dahilan kung bakit siya nagpabinyag ay sapagkat gusto niyang ipakita ang kanyang pakikiisa sa ating mga makasalanan. It was a form of solidarity. He was not sinless. He is sinless. But he wanted to be with the sinful people. Kaya nga, sa kanyang pagbibinyag o pagbibinyag sa kanya, ipinakita niya na talaga siya'y tunay na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, ang Diyos na kapiling natin, ang Diyos na kaisa natin. Alam nyo, isa sa pagpapaliwanag kung bakit ang dami-daming pumupunta sa Quiapo, ang dami-daming sumusunod sa translasyon. Sabi, umabot yata ng 8 to 9 million ang nagpunta sa Quiapo, nagpunta sa Luneta, sumunod sa translasyon. Inabot ng 30 oras o 31 hours actually bago maibalik ang imahen mula Luneta hanggang Quiapo. And then you wonder, why? Why? And one explanation is, people who go to Quiapo, the men who go to Quiapo, they see the Nazareno as someone who is with their suffering. Yung itim na Nazareno na nagpapasan ng krus ay tinitignan ng mga deboto bilang kaisa ng kanilang paghihirap. Sila na meron ding pinapasan, tayo na meron ding pinapasan, tayo na meron ding mga problema sa buhay, tayo na meron ding mga katanungan sa buhay, tayo na may mga pinagdaraanan, hindi tayo nag-iisa sapagkat yung Kristo na nasa altar, yung Kristong ipinagpuposisyon na may pasan-pasan na krus, ay kaisa sa aking paghihirap. Jesus wanted to show through his baptism that he is one with the people, the sinful people. Alam po ninyo, noong huling mga taon ko sa seminaryo, nung kami ay malapit ng maging pari, meron tinatawag na program, yung immersion program. So bilang mga seminarista, papadala kami sa iba't ibang lugar. Yung iba, magtatrabaho sa pabrika na hindi nagpapakilalang seminarista. Kasi kapag nalamang seminarista, special treatment no?
O brother, wag ka na magbuhat, kami na bahala dyan. Okay, o brother, meron ka bang pagkain? O, yeah. Kaya sabi sa amin sa seminaryo, wag kayong magpapakilalang seminarista kayo. So, merong pumasok ng pabrika, merong nagtrabaho sa palengke, merong kung saan-saan nagpunta. Ang purpose noong program na yon ay maramdaman at makita ng seminarista na magiging pare ang buhay ng isang ordinaryong tao. Alam niyo kung saan ako na-assign? Sa palengke ng Paco. Sasamahan namin yung nangongolekta ng ticket ng bayad sa mga pwesto. Sa maputik na palengke ng Paco. That is immersion. That is being one with the ordinary people. Yun ang ginawa ni Jesus. Sa pagbibinyag sa Kanya, hindi lamang niya sinusunod ang kalooban ng Diyos, siya'y nakikiisa din sa taong Kanyang ililigtas pagkatapos. But you know, my dear brothers and sisters, though important as it is also important to ask what happened after the baptism of the Lord. Hindi natin ito narinig sa Ebanghelyo. Natapos ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang tinig na nanggaling sa langit. Pero ano yung nangyari pagkatapos na binyagan si Jesus? Sapagkat mahalaga din yon. Anong nangyari? Sabi sa Ebanghelyo, dinala siya ng demonyo sa disyerto at doon ay sinubukang tuksuhin. He went to the desert. He was brought to the desert to be tempted by the devil. Pero hindi lang yon. Pagkatapos ng kanyang experience sa disyerto, doon nagsimula ang kanyang pangangaral. Doon nagsimula ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Doon nagsimula ang trabaho ni Jesus na magpagaling ng mga may sakit. Doon nagsimula ang kanyang mga himala. Doon nagsimula ang kanyang misyon. In other words, the baptism of the Lord was not just the ending of a phase of life, but rather it was the beginning of His mission. Hindi yung pagkatapos ng binyag, umuwi uli si Jesus sa Nazaret. Hindi. Hindi na siya babalik sa Nazaret. Siya'y pupunta na sa Jerusalem, kung saan mag-aalay siya ng kanyang buhay. Sisimulan na niya ang kanyang misyon, sapagkat siya'y dinala o pinadala ng Diyos Ama sa daigdig para sa isang misyon, ang iligtas ang mga tao. So, that is the purpose also of the baptism of Jesus, to signify the beginning of His mission. At alam niyo mga kapatid, magandang paalalahanan natin ang ating mga sarili. Kasi kung ano ang misyon, kung ano ang nangyari kay Jesus nung siya'y binyagan, ganun din ang dapat na mangyari sa atin matapos na tayo binyagan. Ang unang tanong ko sa inyo ay ito, alam ba ninyo kung kailan kayo bininyagan? Anong date? Alam niyo kung kailan kayo pinanganak. Pero ilan sa atin ang nakakaalam kung kailan sila pinabinyagan ng kanilang mga magulang? Ako, alam ko, March 29, 1959. Yun. Nabuko tuloy yung edad ko. March 29. Ilan sa atin ang nakakaalam ng ating binyag, the date of our baptism? Punta kayo sa pinagbinyagan sa inyo, ha, kung hindi nyo alam. Assignment nyo yan. No? Kumuha kayo ng baptismal certificate. Checkin ninyo kung sino ang nagparing nagbinyag sa inyo. Baka buhay pa. No? Kung sino, kung kailan kayo bininyagan. Pero alam niyo mga minamahal kong kapatid,
kung paanong si Kristo ay nagsimula ng kanyang misyon, matapos na siya binyagan, ganun din naman ang dapat na nangyayari sa atin. Pagkatapos nating binyagan, oo, marami sa atin bininyagan ng mga bata pa, sanggol pa, wala pang malay, inosente pa. Pero hindi natatapos yung araw ng binyag. Nung araw ng binyag, simula lang yon. Ngayong lumaki na tayo, ngayong nagkaisip na tayo, ngayong alam na natin kung anong tama at mali, ngayong alam na natin ang ating pananampalataya, meron tayong misyon bilang mga binyagan. At ito'y ang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Alam nyo, yan ang problema eh. Ang dami ang mga nabinyagan. Sa mga simbahan, linggo-linggo may binibinyagan. Punta kayo sa Tondo, hindi bababa sa 50 bata ang binibinyagan kada linggo. At kung piyesta ng Santo Niño, abay umaabot sa daan-daang bata. Iisipin mo, saan nang gagaling itong mga batang ito? Ang dami-daming binyagan. Pero ang tanong nga ito, ilan sa mga bininyagan, katulad ko at katulad ninyo, ang isinasa buhay ang kanilang pagiging Kristiyano. Sabi ni Jesus, ako'y isinugo upang magpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, sa mga mahihirap. Si Jesus ay sinugo para maging kasangkapan ng Diyos ng pag-ibig, awa. Yan din ang misyon natin. Ang tanong nga ito, ilan sa atin kaya ang tumutupad ng misyong ito? Kasi kung ang lahat sa atin ay magiging tunay na Kristiyano, ang ganda ng buhay ng mundo. Kasi kuminsan nakakalungkot eh. Sinasabi natin, tayo sa Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa. Pero bakit ganito ang ating lipunan? Yung kuminsan nga, paglabas lang ng simbahan eh, sa parking area pa lang eh, nag-aaway na eh. No? Pag kuminsan, ang impression ko, dito sa loob ng katedral, no? Ang babait natin eh. Tinitignan ko yung mga mukha niyo, babait niyo eh. No? Wala pa akong alam na nagsuntukan dito sa loob ng katedral. Awa naman ng Diyos. No? Meron akong alam na nadudukutan sa loob ng katedral o nakukunan ng bag. Kaya ingat po kayo. Huwag niyong iiwanan yung gamit niyo pag kayo magko-communion. Baka mamaya yung nasa likod niyo eh, ang tingin sa bag ninyo eh, sagot sa kanilang panalangin. Dito sa loob ng katedral, mababait tayo eh. Pero ang tanong ito, paglabas natin ng katedral, anong nangyari? Anong nangyayari? Doon tayo kuminsan nagkukulang. Bilang mga binyagan, ang binyag natin ay hindi katapusan. Akala ng iba, pag nagbinyagan na, tapos na eh. Kaya hindi mo na makikita. No? Makikita mo na lang uli yan kapag ikakasal o kaya ililibing. Sabi nga eh, KBL, kasal, binyag, libing. Yun ang mga ganong Katoliko, KBL. Sabi nga sa English eh, they come to the church when they are hatched, when they are matched, and when they are dispatched. No? Hindi po ganon. Bilang mga binyagan, ang binyag ay hindi katapusan. Ang binyag ay simula pa lamang ng ating misyon. Kaya itanong natin sa ating mga sarili,
bilang Kristiyano, bilang ampung anak ng Diyos, yung bang mga ginagawa ko ay batay sa aking pagiging Kristiyano? Yung bang mga desisyon ko ay batay sa aking pagiging Kristiyano bilang binyagan? Ang mga pagkilos ko ba ay nagpapahayag ng aking pagiging binyagan? Jesus was baptized, but after baptism, he began his mission. So similarly, when we were baptized, it was not the end. It was just the beginning of our mission. Alam nyo, ngayon, yung piyesta ngayon, Baptism of the Lord, ito ang unang araw ng Christmas season. Kaya Merry Christmas po, ha? Merry Christmas. This is the last day of Christmas season. Kaya yung mga hindi pa nakakapagregalo sa akin, meron kayo hanggang mamayang 7:00 ng gabi. Ha? Okay? After this, tomorrow, we will begin to remove the Christmas decors. We enter into ordinary time. Pero sabi ko nga, pagkatapos ng binyag, simula ng misyon. Ililigpit natin ang ating mga Christmas decors, pero hindi natin ililigpit ang ating pagiging Kristiyano. Kasi kumisan ganun, tapos na ang mga kapistahan, ligpit na. Okay? Kaya tingnan nyo, balik kayo sa dating bilang no? Nung Christmas, punong-puno kayo punong-puno tayo ngayon, ito na yung regular number. Nasaan na yung iba? Wala na, niligpit na ang pagiging Kristiyano. No? Tapos na nakapagsimba na ng Pasko No? Okay na yon. No? Mali. Dapat ang binyag ay hindi katapusan. Simula lamang ito ng ating misyon. Amen.